Napanood mo na ba yung ating nakaraang 5-episode series, ang mga mali at unethical practices ng ilang Filipino networkers? Naku, kung hindi mo pa napanood, panoorin mo. Sure ako na marami kang matutunan doon. And right now, gusto ko lang magbigay ng bonus episode. Yes, pag-usapan natin ang topic na ito. Ginagamit ang network marketing para sa scam. Ito na siguro ang isa sa pinaka-notorious na dahilan kung bakit sirang-sira na ang tingin ng maraming mga Pilipino sa industriya ng network marketing. Sure ako na maraming hindi matutuwa dito. Hindi masama ang forex, hindi rin masama ang crypto, hindi rin masama ang trading, at lalong hindi masama ang investments dahil maraming legit at kumikita naman talaga dyan at marami ring totoong marunong. Ang problema, kapag ginagamit ito ng ilang tao bilang front para mang-scam gamit ang MLM style recruitment, yung tipong maglagay ka lang ng pera, wala kang gagawin, kikita ka, passive income kahit tulog ka, guaranteed ang tubo, yung 1,000 mo magiging 100,000. Pero alam mo yung totoo, pera ng bagong pasok ang pinapambabayad sa nauna. Recruit more para may pang payout hanggang sa isang araw, biglang nawawala ang system, founder at pera ng mga tao. At ang mas masakit, minsan pati mga leaders at uplines nadadala na rin sa grid hanggang sa nagiging scammer na rin nang hindi nila namamalayan. Ito na yung maririnig mo, yung pera mo, gagawin kong pera ko. 'Di ba? So narinig ko yan sa isang influencer. Tama naman siya, hindi natin masisisi kasi may mga ganid talagang upline na ganun ang ginagawa. Yung 100,000 mo magiging 100,000 ko. Yung 1,000 mo magiging 1,000 ko. Gets mo? Kaya hindi rin natin masisisi kung bakit maraming mga Pilipino ang galit o negative agad kapag narinig ang salitang networking or network marketing dahil sa dami ng nasunugan ng pera na loko at nawalan ng tiwala. No, ang iba pa nagpakamatay pa nga eh. No, kasi sinangla yung bahay para lang, no, mag-invest. Yun pala scam. Nakakalungkot. Pero tandaan natin to mga kapatid, hindi porket by scammers, ibig sabihin scam na agad ang buong industriya. Huwag naman po nating lahatin. Please, pakiusap lang. Kaya ako sinasabi ito. Parang gobyerno lang. By association nga eh, sabi ni Yorme. Pero guys, labas tayo sa politics ha. Ginagamit ko lang as an example. Parang kapulisan lang. May ilang kurap naman talaga at iskalawag ng mga pulis, hindi natin maitatanggi yan. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay masama. Ganon din naman sa network marketing. May iilang gumagawa ng kalokohan pero nadadamay ang mga totoong ethical at professional networkers. Ang tunay na network marketing company, alam mo kung ano? May totoong produkto o serbisyo. Yan dapat yun. Kahit i-check mo sa DTI, at least 70 to 73% worth of products ng binayaran mo, dapat meron yan. Yan yung nakalahad sa DTI. I-search mo. Baka mali ako. May transparency, may tamang education, may long-term value at hindi nakabase sa magpasok ka lang ng pera. Ponzi scheme na yon mga kapatid. Kaya mahalagang matuto rin dapat tayo. Matutong mag-research. Huwag maging sakim sa easy money at huwag magpadala sa hype at fake promises. Nako, napaka-open na po ng information. Ang dali na lang malaman. Mag-research ka kung scam ba yung pinapasok mo. Ang problema, kahit alam mong scam, pinapasok mo kasi nagbabaka sakali ka. Real talk lang ha. Kapag sobrang ganda pakinggan at parang instant yaman agad, red flag na kaagad yan. Kapag sinabi niya sa'yo, nakikita ka kahit wala kang gagawin, red flag na kaagad yan. Kapag sinabi niya sa'yo, mag-invest ka lang, kikita ka. Galing din po ako sa trading, sa forex trading at crypto. At na-scam din ako, kagaya ng ilan. Kaya ako nga sinasabi ito ngayon kasi gusto ko makapagbigay ng awareness sa maraming mga Pilipino na paulit-ulit na lang na i-scam. So iwasan natin yung mga red flag na yan. Ang industriya ng network marketing ay magiging magandang opportunity pero nasa tao pa rin kung gagamitin ito para makatulong o para manloko. At doon nagkakatalo ang ethical leaders at mga scammers. Okay? So I hope na may natutunan ka sa topic na ito. This is Coach Santi and see you at the top.